Finale press con and of course Thanksgiving na rin. Simulan na po natin ang pagtawag. Unahin natin mula sa ating mga writers. Tawagin natin Riz Reyes and our creative manager Sir Henry Kitain and of course our director Direk Dado Lumibaw. Palakpakan natin mga kapamilya. Ayan na, pumapasok na sila. Sila po ang bumubuo nito, di ba? Nagiging maganda ang teleserye dahil sa ating mga writers, sa ating creative manager, sa ating director, Direk Dado Lumibaw, Sir Henry, magandang gabi po sa Direk. Hello po. At syempre, tawagin na po natin, gumaganap bilang si Nanay Belen at si Tako, ang bestie ng bayan, Tita Ami Austria and Tao Reyes. Grabe, ito si Tao Reyes talaga nga naman kahit saan pumunta ito, ang tawag sa kanya Takaw na. At si Tita Ami, nabasa ko sa mga netizens natin sa social media ha, sabi ba naman, ang ganda-ganda ng eksena nila ni Miss Jody, ni Amor, nung nalaman na anak si Ina. Naging mukhang bibig ng lahat. Magaling silang artista. Favorite ko sa Daniel Manila actually. Maganda yung storya niya. It revives a new version of the old. Kasi natatouch ako sa ano nila. Parang napakasusunod sa kanila vibe. Ang feelings nila bawat isa. Pag napanood ko yung pangako ko sa'yo, talagang nagustuhan ko. I like it. I love it. Nangunguna sa ratings, nagkaroon ng awards. Very humble, very blessed, and At syempre tayo. Ito rin ang teleseryeng nagpakilala sa bagong tambalan Jody Santa Maria at Ian Veneracion. I can never go through life again without you. At patuloy na nag-aangat sa nangungunang love team sa bansa, sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. I love you, Ina. Iingatan ko ang puso mo. Paghahawakan ko itong pagmamahal na meron tayo. ayan, oo, Jai. Pasensya na, hindi po kami nakapagbayad ng bill, kaya agad na naputol. Babawi na lang po kami, charot. Pero syempre, dahil nagkakaroon tayo ng mga technical difficulties, papagbatiin natin sila ng isa-isa. Ayan, dito tayo. Simulan natin kay JK. Hello! Hello, good evening. Thank you, Andrea. Hello po sa inyo lahat. Thank you po sa pagpunta. Dominic! Magandang gabi po sa inyo lahat and sana po mag-enjoy po kayo ngayon. Diego Leizaga! Ayun po, magandang gabi po sa inyo lahat and thank you all for coming out here tonight and first press con. Siyempre kasama ko naman dito, Alex Medina! Good evening po, salamat sa lahat na dito and thank you. Ayan, syempre Sir Henry Kitain, ang ating pong creative manager. Hello, good evening everyone. Thank you for coming tonight. Thank you. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi naman, Bayani. Good evening po. Ulit ko lang sinabi dito ba yan? Kaya ko nasabi nilang lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa pagpunta. Wow, Reyes! Maraming salamat po sa pagpunta. Ngayong gabi na-overwhelming talaga. Maraming salamat po. Ay, pinagpalang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta niyo sa pangako sa iyo. Hello po, good evening po sa inyong lahat. Thank you for coming po. Catherine Bernardo! Hi, good evening. Good evening po and thank you for coming. Sir Ian Veneracion! Magandang gabi po ako sa inyo and thank you for spending this time with us and thank you for all the support in the past and in advance. And Miss Jody Santa Maria! Good evening. Thanks for being here. And of course, one of the directors ang pangako sa'yo, Direk Dado Lumibaw! Magandang gabi po sa inyo lahat. On behalf sa mga kasama kong director, maraming pong salamat sa inyong mga suporta. Salamat po. Ayan, Jaiho. So saan na nga ba umabot ang kwento ng pangako sa'yo? Panoorin po natin to mga kapamilya. Ang sinira at paghihiganti. Tapos nagkasain ng patent ka pa sa kanay mo?
Saksi ang Diyos, hindi lahat ng araw sa inyo. Ilang ang batas kayo. Matitikman ninyo ang batas ng isang apel! Sina Ina at Angelo umibig sa isa't isa. Kaya na, Fiorina. Paghahawakan ko itong pagmamahal na meron tayo. Ngunit nasaktan dahil sa mga bakas ng kahapon. Susugan kayo ng pamilya ko dahil hanggang ngayon pinalilinti mo pa rin yung pinta mo, hindi ko, Diego. Totoong nilapastangan ni si Miss Amor. Nandinig ko nag-uusap si Madam, pati si Tito Diego mo. Ibalik mo sa akin lahat ng kinuha mo! Itong kumpanya mo, kinukuha mo dahil akin na to. Na patuloy na sumisira sa kanila. Naintindihan ko na ibig mong sabihin na yung tamang panahon kahit kailan hindi darating para sa atin. Sa nalalapit na katapusan, alin sa mga pangakong binitiwan ang mapaninindigan? Gusto ko ipaglaban sa kanila na mahal kita, Angelo. At alin ang mananatiling salita lamang? Hindi ka magiging masaya. Si Ina ay si Maria Amor. Ano yan? Si Ina, si Maria Amor. Si Ina ang anak ko. Simula ngayon, sa'yo na ako at akin ka na. Hindi ka niyo kasal. Ikaw si Maria Amor, Ina. Anak ka namin ni Eduardo. Magkapatid kayo. Ito ang aming pangako. Hindi mo ito dapat bitiwan. Pangako sa'yo sa Primetime Bida. Makakasama ko po ngayong gabi, syempre walang iba kundi si Kuya Aaron Domingo para po makapalayam na po natin ang ating mga cast na Pangako Sa'yo. Hello Kuya Aaron! Ivan! Hello! Naku Kuya Aaron, sino ba ang buena mana natin ngayong gabi? Syempre ang una magtatanong ay si Manay Ethel Ramos. Manay? Ramos. Gusto kong itanong kay yung isa sa host. Si Jairo. Si Jairo, nako, in Manay, alam niyo po si Jairo medyo umalis na po siya, meron po kasi siyang racket. Kasi hindi niya pinanindigan yung kanina, pinamamarali niya na mahuhula pa naman siya na buong cast ng Pangako Sa'yo ang darating. Ngayon, paki-explain why yung gusto pa naman namin pagtanong ay wala dito si Angelica Pangalina. Wala si Madam. Si Madam Claudia. Nako. Pasagot natin kay Direk. Kay Direktado daw po. Sige po, Direk. Papatayin niyo si Claudia. Sorry po, pero di ko po muna mariligid kung ano yung pasabog na mangyayari sa kwento. Pero sa ngayon po, alam ko may taping si Angelica kaya wala siya dito. Nasa Banana Split or Banana Sunday po, Manay Ethel. Ngayon sa cast, according to Jody, pinaka-memorable scene niya dito at pinakamahirap yung nagsabi siya na yung batas hintayin yung batas ng mga apil. Ngayon gusto ko malaman sa bawat, other than that, kay Judy, what other episode would you say na naging sa'yo challenging? And the rest of the cast, what for them was the most challenging and at the same time very memorable, and explain why. Okay, tanungin na natin unang-una si yung inapi dito, si Amor Power. Well, para po sa akin wala naman pong simple na eksena. Bawat scene po talaga challenging. And I would say that one of the most memorable for me is yung mga scenes po namin ni Madam. Kasi mataas yung tension lagi sa mga eksena namin. And I'd say that
Angelica is one good actress and gusto ko talaga siya na nakaka-eksena. So, memorable scenes po for me. Thank you. Direct, I would really like to congratulate you. You were able to make actresses and actors out of your good actors. Maraming salamat po, pero talagang magagaling naman po talaga itong mga artista natin. Ayun, magaling sila. Saka, syempre, yung credit din po sa mga kasama kong director, si Direk Rory, si Direk Olive, si Direk Cathy, Direk Mace, si Direk Richard. Talagang nagtulong-tulong po talaga para mas talagang mapaganda itong series na ito. Salamat po, Tita Ellen. Thank you, thank you. Kaya doon kaya sa dalawang bata, si JK, JK po at si Bia, Andrea. Ano sa kanilang paano nila kinakwit yung sarili nila para makakumpara man lang sila sa mga kaparehan nilang mga season performers dito? Ako na lang palagi. Ang pinakamahirap po na scene for me, well, kasi po actually, for me as a beginner po in acting, I'm not that, kumbaga hindi po masyadong nahahasa. Kung sometimes I wanna ask for help on, I wanna ask the directors how to act, how do I act? And for every scene, I find it difficult for me, to act. Kasi, I see myself I'm not that good at acting. So I wanna learn and learn. And mahirap pong scene sa akin is yung sa wedding scene. Okay? And nag-away po, dumating po si Ma'am Claudia. Yeah, kasi po parang nagagalit po nung todo si Tita Ami doon ang partner. Tapos kailangan ko po tumalon din sa parang chair. So muntik na po ako disgrasya. Pero yeah, it's fun and yeah, memorable. Yeah. Si si Andrea? Para sa akin po, yung pinakamahirap pero pinaka-memorable na scene para sa akin yung inapi po ako dun sa party dahil sobrang totoo na po yung mga sabunod sa akin. Tapos, kailangan pa po namin ulitin yun. At saka yung pinakamahirap po para sa akin, dahil nung kinunan po yun, yung pinaka-kinunan, yung pinaka-last na scene na dumating yung cut niyan. So, medyo nagulan po ako dahil hindi ko alam yung totoong nangyari. So, hindi ko alam kung ano yung talaga yung magiging emotion ko, kung talagang nakatulala lang ako or mahagulgul ako. So, dun po ako pinaka-nahirapan. Tsaka nung pagkagising ko, para talagang binugbog ako nun kasi sobrang sakit na ng katawan ko. Tapos, yun po. Yun yung pinakamahirap na scene para sa akin. Sina Alex kaya at saka si Diego and Dominic. Ayan, simulan natin kay Alex Medina. Siguro, well, nung first day ko doon sa hindi naman siya mahirap. I mean, the environment lang kasi nag-shoot kami sa Tondo, doon sa may kasi talagang decrepit talaga na lugar. Pero kasama ko si Direk na doon na first day ko. And first time ko maka-eksena si Angelica, so medyo pressure siya. Pero after naman nun, yung mga sumusunod na ma-eksena is okay naman na nag-flow ng smooth. And marami ako natutunan sa role ko bilang Simon and as an actor also. So, yeah. Sa akin naman po, yung memorable and mahirap na ginagawa ko po dito sa Pangako is yung mga last part na po ng pagpasok ko ng book 2 kasi mas naging parang super villain ako. So yun yung naging challenging sa part ko sa character ni Mark. And first time kong tumanggap ng contributor role and medyo mahirap siya kasi kailangan mong maging mukhang masama talaga. So kailangan mong mag-isip ng mga bagay na masama dun sa mga ka-eksena mo para mas maging mukhang totoo. So ayun po. Thank you. Si Diego ka. Thanks, Mark. A lot of memorable scenes and moments and a lot na mahirap po. I can say that PSY was a very challenging project for me. I mean, I got on cancer, I died, and especially the part that I had to, yung inamin ko kay Gov na anak ko ni Emor, and we had that fight, the crying scene, that was difficult, it was challenging.
Pero memorable, marami din po. Because there was a lot of really fun times and bonding experiences sa set. So, napakarami. I can't just name one. The whole experience was memorable and challenging at the same time. Yung sinabayani, who came... Ako yung medyo late na po naman. Malapit nang mag-halfway yung mga suspense. Ako po yung very memorable po. Bilang pong baguhan sa bayan nila Andrea at JK. Yung pong sumubo ako ng pendant. Opo, yung may pangalan ni Ina. Nung pagkasubo ko po kasi ng laman ng tambakol, yung pong pendant dumiretso po sa esophagus. Yung letter Y po, bumara sa pancreas. Pero nahugot ko po siya hanggang sa sore throat. Yun po talaga nahirapan po. Naiyak po ako doon at kailangan po akong isugod sa ospital after the scene. Sa mental. At kung gaano kasikat yung show, para po maisama ako doon, isang araw pa lang po ako nakikita sa TV. Parang napanood na po ako ng kalahati ng populasyon ng mundo. Ganun po kasikat yung PSY. Kaya maraming salamat po, Direk Dado, at naisama mo kami dito sa kampanya mo bilang barangay captain. Pasama po ako sa isang another project po ng Katniel dahil pagkatapos po ng Got to Believe, hindi ko po ina-expect na makakasama ulit ako sa project nila ng ganun kabilis po. So, ayan, masarap po talaga sila katrabaho at lahat naman po ng cast masarap katrabaho. Ang pinaka-memorable po na mga eksena, yung eksena ng pinaka-memorable para sa akin, yung unang eksena po namin ni Suna magkasama. Kasi, hindi naman po kami, dito lang po kami sa PSY matagal nagkasama. Before, nagkasama kami isang beses sa MMK. Tapos yun lang po, isang araw lang. Tapos ngayon po, kaya po medyo nahirapan kami yung unang-una eksena namin na yun. Kasi, kailangan po parang mayakap namin yung bagong role namin na dapat ganito talaga, na hindi ko naman po usual nagiging roles. Dati po, nung sa Got to Believe, medyo kontrabida ako doon. Tapos medyo maldita, ganyan. Tapos ngayon, kailangan kong baliin, kailangan kong maging komedyante, kailangan kong palighten yung mga eksena. So, yun po. Si Sud, you were doing pa another series, hindi ba? Yes po, I was doing all of me po and PSY at the same time. Ang pinaka nahirapan po ako is wala po talaga akong tulog. sa buong PSY days na kasali po ako dito. Wala po talaga akong tulog. Lumalagari po ako ng 2 show. Yung All of Me po, tapos na rin. Pero ito, tapos na. So, ito na lang po yung ginagawa ko. Ang pinaka-memorable na ginawa ko pong eksena was, actually, nagkaroon ng adjustment period po nung umpisa eh. Kasi, syempre, bago po yung role, meron din po akong role na ginagawang isa pa. So, kinailangan ko pong bigyan ng variation, kinailangan ko pong bigyan ng pagkakaiba yung dalawang character na ginagawa ko na medyo magkapareho po kasi sila. Pareho silang medyo boyish, ganyan. So, yun po yung medyo naging mahirap for me. And, pinaka-memorable naman po ng mga eksenang nagawa ko was, kasi si Ligaya po, si Joy, binubugbog po siya ng nanay niya. And I didn't grow up po na ganun ang ginagawa ng mom ko sa akin. So I had to, kinailangan ko pong damdamin talaga yung mga eksena para magawa po na maganda. Si Tao kaya, before we go to Ami? Hello po, Manay. I think, gusto ko sabihin yung transition yung from, 2 years after. Kasi dapat iba na kami ni Ina, iba na si Takong, iba na yung atake namin sa bagong yugto nung show. Pero I think ang pinaka-challenging yung mabuo namin yung friendship ng nagkaroon ng Ina Takong. Kasi ang hirap, paano ko ba sabihin? Mahirap siyang pabayaan. Dapat po talaga tutukan mo. Sobrang swerte ko lang na sobrang bait po nung bestie ko kasi nagiging collaborative work po siya. Naging madali po lahat dahil po sa tulong ni Kat. Size line niyo pa ako. Kaya I think yun yung tsaka yung tinanggap siya ng mga tao. Siyempre, gusto ko rin po ako yung sinasabi ng KN fans nila na nagiging
ako yung personalidad nila sa show. So yung para ma-retain mo yun, tapos tanggapin ka nila, I think yun yung pinaka-challenge at pinaka-masarap sa lahat. Si Ami, nasabi ng kanyang manager na si Lolit, it must be a good series bago yung tanggapin. Ay, syempre naman po, tita, noong pang PSY 1 pa lang, di ba, alam mo naman natin lahat na classic talaga ang Pangako sa'yo. Kaya ito, sabi ko nga, Nanay Bilan, okay yan, sige. Yung after nung, dito yung tulad ng mga ibang roles mo, ay okay lang, as long as Pangako sa'yo, syempre, go tayo dyan. Kasama ka sa magandang proyekto, it's an honor, syempre. And pagdating naman po dun sa memorable na eksena, syempre lahat yung behind the scenes ng bawat eksena ginagawa namin, yun ang talagang memorable para sa amin lahat. Pero ang isa sa hindi ko makakalimutan talaga yung eksena namin ni Kat na kailangan ko siyang sampalin. Na ilang beses nang na-schedule. Tapos finally, nung magagawa na, eto na ayokong siyang saktan, pero siya gusto niya totoong sampalan. Kasi syempre totoo yung acting niya, tapos biglang fake yung sampal. Parang ang hirap i-maintain yung pagiging totoo yung eksena. So ako yung naggupit ng kuko, yan, nag-file, baka mamaya masugatan ng napakagandang mukha, nag-hand sanitizer, lahat. Ayoko siyang saktan, gusto ko po ito. Sabi ni Direk, kailangan take one lang. O sige na nga, totohanin natin, pero take one lang. So gusto ko sampalin, sabi, tama lang, ganito lang. Nakalagay sa script, mag-asawang sampal. So kailangan, pak! Di ba gano'n na mag-asawa? Hindi ako marunong, buto to, baka tumama. O so, dalawa na lang, isang ganyan, isang ganyan. Pag sampal ko dito, gumanon yung mukha niya. Tapos pag hindi siya bumalik kagad, tinamaan yung bibig niya. Pag gano'n, isang mabilis na yan hindi pa siya gumanon, natamaan yung bibig niya. Nag-explain, nakikita ko yung labi niya dumudugo. Dumudugo na yung labi niya. So, syempre, ayoko naman i-cut yun. Hanggang sa yung tinapos eksena, iyakan, nagdaba ng dialogue, nung pagka-cut, dumudugo yung labi niya. Wala siyang kamalay-malay. Yung kaya, ang sumasama ng loob ko sa kanya, na nag-prepare pa ako, tapos biglang hiyang-hiya ako na dumugo yung labi niya. Hindi ko talaga makalimutan. Thank you, Ami. Kay Ian? Sa akin po, yung love scenes po is always memorable, obviously. Kaninong love scenes? Kay Claudia o kay Amor? Siyempre sa lahat po ng love scenes, memorable yun. Pero yun din po yung pinakamahirap sa akin na i-shoot na eksena. Kasi, for example, kami ni Jodie were really good friends, and I feel that we've connected na emotionally even before the show started. Kasi sa workshop, sa ganyan. So, parang nahihiya ako sa kanya kasi baka isipin nagte-take advantage ka or yung ganun. So, ang hirap i-maintain ng pagka-professional, lalo sa mga ganong eksena na masela na eksena. So, laging siya yung nag-ano na, ano ba? Ganyan. Siya yung nagpapawala ng kaba ko pag sa ganong eksena. Kaya yung King and Queen na, unahin natin yung gentleman, si... Ako yun. Okay. Hindi, Nay, ang pinakamahirap ko naman ay yung first day namin ni Direktado. Hindi nang pinakamahirap ko, pinakamahirap yata naming lahat yun dahil nandun kami sa, saan tayo nun, Direk? Sa Nueva Ecija ho. Sa Pantabangan ho na dam. At siguro parang todo yung init nun na Yung araw parang katabi lang namin. Tapos yung eksena namin yung naalala niyo yung eksena ko yung nakahubad ako, di ba? Naalala niyo yun? Yung nakahubad ako, yun. Mahirap dahil una, kinakapa namin kung, syempre first day, kinakapa namin yung characters namin, si Direk, kinakapa pa kami kung paano kami i-handle. And mahirap pero okay lang. Sacrifices, ganun talaga yun. And maganda naman ang kinalabasan, kaya after nun, di mo na nang mararamdaman yung hirap. Mararamdaman mo siguro yung sakit ng araw sa balat mo, pero mawawala din naman eventually. Ikaw ba, anong pinakamahirap para sa'yo?
At tapos may tanong din ako kay bago mo Ano po yun, Nay? Other Sige. than that, sagutin mo rin Christine, kay Catherine, kung sino ang mas masakit na sampal, kung kay Ami o kay Claudia. Kay Jody. Kasi dumugo ang labi mo kay Ami. Ano naman kaya ang dumugo sa'yo nang sinampal ka naman ni Jody? Hindi masyado malakas yung kay Ate Jody kasi parang hindi tamama or sinadya mo yun, ate. Pero hindi masyado eh. Pero siguro mas masakit yung kay Tita Ami kasi marami. Pero inalalayan din naman ni Tita Ami. Nagkanto lang na tumama talaga sa labi. But yung kinalabasan naman, yun yung importante. Okay naman pareho na yun. Tapos kung ano siguro yung pinaka-memorable na scene po, yung palengke scene, yung all-star cast yun, tapos hindi madali yung location, as in, nasa totoong palengke talaga, may malalaking daga na parang pusa talaga na lumalabas sila. Pag nabubulabog sila, dumadaan lang sila dyan, as in, lahat nagpapanik na kahit di kayo takot sa daga, matatakot po kayo pag nakita nyo. So, aside sa heavy, Damit na yung mga daga. naglalampaso sila sa floor. Hindi, yun. Kasi aside from the emotion na hindi siya madali kasi heavy drama, nagkakagulo lahat, nagsasabunatan physically, and nakaka-drain siya emotionally. Mahirap yung, parang nagsama-sama lahat sa isang scene. Kaya pagkatapos ng scene na yun, parang lahat, ang sarap ng pakiramdam. Tapos nung napanood namin na wow, ang ganda ng kinalabasan, parang worth it lahat ng yung mga doubles din namin, na hospital sila, may mga nagsuka ganyan, but it was all worth it. So, thankful kami kasi nakisama lahat nung day na yun. Maraming salamat sa inyong lahat. Kay Direk ang last question. Direk, kayo, sa lahat ng napakarami yung difficult scenes na talagang hinangaan ng mga nanonood ditong Pangako Sa'yo, kabilang na ako. Ngayon, alin ang sa'yo ang pinaka-challenging? Nako, halos lahat ng mga big scenes, it was supposed to be shot by Direk Rory. Kaya lang, nung nag-ocular kami, nahulog siya sa, tumama ang tuhod niya sa, sa bato. So she was not able to walk, Kaya, yung mga, yung eksena ni Jody sa, yung batas ng isang ape, yung guho, yung ganoon. So, we took it for 2 days na yun, napakahirap kasi ang daming tao, saka may mga ganong lindol, guho, ganyan-ganyan. So, napakahirap talaga at medyo mainit din. Yung eksena ni Jody na batas sa isang ape, kalahating araw natin kinunan yon, nakailang takes talaga, and I'm so nagpapasalamat ako kay Jody na hindi siya, alam niyo, parang hindi siya kumawala sa character niya. Yung eksena naman namin ni na DJ sa ni Kat sa Pantabangan, sobra ako nagpapasalamat sa kanila, napaka-professional nila kasi mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng madaling araw, nakababad sila sa tubig. Kahit na may mga daya kami sa swimming pool, ganyan kasi medyo kailangan namin dayain. Ayun, basang-basa sila pero game na game pa rin sila. And napaka-nga kasi yung Pantabangan Dam, ang lalim nun. Oo. At alam mo yung parang anything can happen. Pero sila talaga, go! Game sila. Si Kat hindi halos marunong lumangoy, pero talagang, ayun, nakababad sila talaga sa ng buong araw doon. So, sobra akong thankful din sa eksenang yun. So, yun, pero halos lahat memorable yung palengke, yung funeral, yung sa may tondo or what. So, ayun, and I'm very thankful na nagawa naman namin ng maayos. Maraming salamat, Direk, and congrats. Thank you. Ayan, sino naman po ang next na magtatanong? Kuya Aaron. Ito, Von, ang mahilig magpakawala rin ng mag-asawang sampal. Wala iba kundi si June Lalim. June? Yeah, hi Direk, for Direk Dado. Direk, anong may papangako mo sa televiewers para hindi nila
bitawan ang finale week mo? Hello, June. Ano pang aabangan namin? Kahit ano lang, medyo sample lang. Kahit hindi mo i-reveal yung sobra. Babalik kami kung saan kami nagsimula. So doon magkakaroon ng ng talagang yun na yung finale talaga na pasabog. So hindi ko pa marireveal, pero nung ikinikwento ni Henry ang creative manager namin kanina, parang oh my god, yung feeling mo talagang aatakihin ka sa puso, parang gano'n. Pero yun, may papangako ko na na kung hindi nyo bibitawan yung kwento for the last week, talagang masisiyan naman yung mga audience. Magkatulong pa rin kay Direk Roy. Yeah. Masama lang pakiramdam niya ngayon kaya wala siya dito. Okay, for Miss Ami. Ami, kasi we heard, meron ka, sabi mo kanina talagang okay lang na hindi ganun kalaki yung role. Basta napakaganda ng teleserye, no? Kaya tinanggap mo yung pangako sa'yo. And we heard, may tinanggihan ka talaga for this na mas malaki yung role mo. Pero eto yung pinili mo. Parang oo. Yes, oo. Nakakaano kasi sa yes. Oo. Alam mo na yun. Hindi ba, nagkunento naman ni Tita Lolit eh. Kasi sa kabila po. Pero yun, ikaw kasi diba, namimili ka talaga ng lalabasan na since happily married ka naman talaga. Priority mo yung pagiging Mrs. Ventura, right? Anong dahilan bakit yung, bukod sa sinabi mo kanina yung okay yung pangako sa'yo before, diba? Ano talaga yung nagustuhan mo sa role mo? Unang-una, siya lang talaga. Gusto ko silang makasama ang dalawa. Gusto, fan nila akong dalawa. Tapos gusto ko silang, at nagagalingan ako sa kanila. Kaya sabi ko, gusto ko silang makatrabaho. So, sinubaybayan mo rin before yung mga projects nila? Oh, yes! Yung Got to Believe, yung Princess and I, yung movie na, gangster, he's just dating the gangster, ganon. Kaya sabi ko pa, okay kang dalawang ito. At kinikilig ako sa kanila. Kasi nga sa taping, kinikilig ako sa kanila eh. Pagka, uwi na ako sabi ko. Paniwan na supposedly isang show, tas napunta sa... Nakita kita nakikipag-dating doon sa Timog, no? Hollywood. Tama, doon mismo. Pinili ko na to. Ito na pinili ko. Kasi medyo malapit naman sa ABS yung Timog. Hindi po, sa totoo lang, nung i-offer po sa akin to, hindi ko po talaga muna alam kung anong gagawin ko kasi hindi ko una alam kung paano ako sa drama, kung paano ako sa drama series matatanggap ng tao. Pero nung nakakasama ko na sila, kakasama na kami. Thank you po. Hindi kailangan naka-adapt pa rin yung punchline mo doon sa tinatakbo ng story ng PSY. Yun nga po. Hindi ko na po alam kung paano ko tatapusin. God bless po. God bless. Pero kasi syempre isa ka sa mga medyo umalis dito sa ABS na bumalik and welcome na welcome yung pagbabalik mo, di ba? Ano yung sikreto? Bakit sa tingin mo yung